karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga issue. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-good pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIC. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan natin mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola. Magandang umaga karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, Lunes, August 19, 2024. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Morning. Good morning. Good morning. Makulimlim. Morning. Makulimlim na hindi. Na hindi. Mapapanood ang karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook, YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Ang ating text line 0999-376-6768. Mapapanood din ang karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. Sa Signal, sa Sulit TV, sa Satellite, sa TV Plus, sa GMA Afford the Box. Hanapin nyo lang po yan. Di ba? Akyat baba. Nandyan yan. Okay. Good morning sa inyong lahat. May bagyo. Papasok. Papasok na ba? Hindi pa. Oo, papasok. Papasok sa atin. Dindo ba pangalan? Dindo at... Kasi Karina na last time eh. So, letter D na Letter D na ngayon. Si Dindo. Tropical storm na po siya. Papaalis ng area, Philippine Area of Responsibility. Alas 12 ngayon. Noon time. Today, August 19, Quezon ngayon. 19 ba ngayon? Oo. 19. So, sa Quezon City lang, Quezon City ang mayroong... at saka Quezon Province. saka Quezon Province. So, as of 5 a.m. bulletin po ng Pag-asa, nandyan yan sa north ang niyan. Kaya makulimlim ngayon dito sa atin. Yeah. Baka biglang mayroong dito mamaya, flash. Hindi raw makaka-apekto sa atin yan, pero siyempre medyo, kaya may panakanakang ulan. Mahangin-hangin ng konti, kaya masarap mag-golf. Yan. Ang problema lang, pagdating ng tanghali, talagang mainit. Ang mainit, ha? Bakit nga? Sobrang init. August na, mainit pa rin. Mainit. Hindi na La Nina yan eh. Oo, hindi na. Oo, ang humid talagang... Saka mainit. Talagang mainit. Kaya yung ubot sipon ay uso po ngayon. Mag-iingat kayo sa ubot sipon. Ang advice dyan ay maraming liquid.
Tubig. Tubig, Hydrate. Ang problema, hindi pa dumadating sa ating mga faucet ang Tubig. potable water. Hindi Ay. pa. Hanggang ngayon, 30 Kahit years. na 1997 pa yung privatization. By the way, kailangan mag-wish tayong happy birthday. 1997 pa, ano ibig mo sabihin? Hindi nila ginagawa yung kanilang pinangako? Yung ba ibig mo sabihin? Hindi, ang problema nga, ganito. Sobra ka naman eh. Mekaniko, kaya it takes time. Ang problema nga, before privatization, pwede tayong sumalok sa faucet eh. Ngayon, Before. wala na. Ngayon, wala. Worldwide daw po, Kailangan may 4.4. babatiin tayo. Kailangan natin batiin to. Sino? Si Chin Chin. Uy! Belated happy birthday. Belated! Hindi, Bakit nakaligtaan niya ang birthday ni Hindi, Chichi? last week nag-greet tayo. Nag-greet tayo. Nakalimutan. Advance yun. Absent yata ako nun. Advance yun. Advance, Advance yung kay Chinchin. Bakit nakakalimutan sa lahat ng tao yan ang hindi Hindi pwedeng dapat kinakalimutan. makalimutan? So, belated. Happy Chin Chin at birthday. Dr. Grace. Doktora. Pagkasama si Dr. Grace. Yan. A long time. At si Thor, ang inyong alagang Labrador. Love ba yung kanilang ano? Oo, miss na miss ka namin, Chin Chin at Dr. Grace. Happy birthday, belated. Science Journal, ang sabi po, 4.4 billion people worldwide walang access sa safe drinking water. Ayan. Notwithstanding yung template ng privatization ng mga Wala. Doon nga nagkakatalo. utilities, Doon nga nagkandaloko-loko. local water utilities. Chinani eh. Nagkandaloko-loko Doon nga. nagkatalo eh. Siyempre, magse-serve lang yan kung kikita sila. So, ang tubig po, hindi dapat pinagkakakitaan. Yun ang sinasabi. Hindi, well, Yun ang sinasabi nitong study na to. Okay? Kasi It's wala ka namang i-drill, wala ka namang ano lang eh. mga maigit daw po kalahati yan ng population ng buong mundo. At karamihan dyan nakatira sa Sub-Saharan Africa at saka sa South Asia. Yung South Asia, yan yung Indian continent. Yes. Indian subcontinent. Kailangan daw po magbago yan. Sabi ng WHO at saka UNICEF. Isipin mo dati ang may China, ang may problema. Ngayon, medyo naka-workout. So, paano yan, pare? Ang buong mundo, namumroblema sa tubig, 4.4 billion, wala access to safe drinking water. And yet, tuloy-tuloy, happy. oo. Tuloy-tuloy lang yung kita ng mga private companies in the water business. Lumalaki. Parang wala tayong pakyan, wala tayong problema, ganyan. Sakit eh. Dito sa atin, ganyan din, where, ano yun, ano ba tawag dyan, pare? Pipikit na lang yung mata natin? Again, Titiisin natin. Ayun. again, the history of that is that for so long, ang perception is municipal water systems are being mismanaged by governments, local governments. Tas pumasok ang private sector para to inject management expertise, Okay. technical expertise, at much needed capital expenditure. Lalo na mismanage. Yun na nga. Yan na ngayon ang Hindi of course, nga. yan ang debate ngayon. Para saan yan? Para saan yan mga, yung sinasabi mo? Diba? Lofty Nalatag goals. ko talaga. Oo. Para saan yan? Diba? Lofty To goals. serve the people. Oo. Nasa-serve ba yung people, pare? Hindi eh. Yun ang problema natin eh. Yan. Ngayon, Yan? Tubig pa lang yan. Wala pa yung sewerage. Wala pa yung sewerage. Bakit Mas malaki gastos nun. Oo. ba't hindi kasama yan doon sa flood control? Laki-laki ng budget sa flood control, 250 billion. Ba't hindi isama yung access to water? Hindi, actually kasama yan. Doon sa flood control? Yung mga dams na itinatayo o kaya whether it is small water impounding dams or projects or yung mga malalaking dams, tatlo ang components noon. Una, yung flood control mismo. Number two, access to water, bulk water, at saka power.
hydro. Right. Yan Kasi ang multi-use tatlo. yan eh. May power, irrigation, at saka surface water household. Nangyayari ba yung tatlong yun? Yun na nga yung gusto natin malaman. Ano nangyayari? Kasi yung mga maliliit din, maski na sa irrigation systems, etc., ganun din. Ganun Hindi mo pwede sabihin walang pera na ginugugol dyan sa water management eh. Maraming pera nga. Flood control nga, 250 billion. Magkano binabayad natin sa mga private water concessionaires? Binibigay natin yung pera na yan sa kanila. Eh yun na nga. Asan yung expansion ng service to serve yung ating mga kababayan na walang access sa safe drinking water? Asan yun? Hindi nila gagawin yun dahil mahal. Wala silang bonanza. Wala silang windfall doon. Ang windfall nandito sa atin, sa makapal na tao. Nilalagyan nila ng timeline sa pag-roll out niyan. 30 years na nga sila dyan eh. Anong timeline? 100 years? Ang dami nilang palusot. Tsaka ayusin niyo muna yung kaso niyo sa Supreme Court. Inayos na nila. Ayos na, di ba? Bumaba na nga yung Hindi kanila na hinabol eh. penalty. Hindi na hinabol Hindi eh. pa binabayaran eh. Kaya inayos na daw. Oo. By the way, sinabi mo yung water sources, the dams are still owned at gagawin mula sa budget ng gobyerno, hindi private sector. Hindi, Except for yung doon sa Wawa Dam. Ayun, Government ang nagme-maintain at nag-operate niyan. Hindi sila. Nandam, oo. hindi yan Concession lang sila eh. hindi private sector. Sila, mangongolekta lang, tapos bilyon-bilyon na kikitain nila. There was one estimate, mahigit 100 billion na nabulsa. That was Nitong dalawang concessionaires. sa Metro Manila yun. Manila, sa ibang yung prime probinsya. water pa. Some of the bulk water arrangements sa mga probinsya ay private sector, di ba? Oo nga. Yun, Pero medyo matindi yun. matindi yung... di ba nag-away na nga sa Cagayan de Oro? Cagayan de Oro, away yan. Away na nga yun. Yung bulk water supply na programa na yan. Ito po, ang PSA, ang bago nilang, alam mo yung panaka-naka, may nilalabas yan na, Brilliant idea. Okay. Ang Pilipino raw po, mas marami na ngayon, o mas malaki na, ang ginagastos pagkain-kain sa labas. Kesa yung kanila mismong Kesa sa bahay po. Nagluluto sila. Mas marami na po yan ang... Kumakain sa labas, in effect. Wala nang panahon Mas na... malaki na po ang ginagastos sila sa pagkain sa labas, sa kanilang transportasyon, at sa education. Yan. Ang share po nitong tatlong items na to sa total budget ng isang household, palaki ng palaki. Transportasyon, edukasyon, at saka Kain sa labas. kain sa labas. Yan. So ano magagandang negosyo ngayon? Ayan, yung mga karinderya. Transportation, kaya nga po. Karinderya, May Grab, transportation. may... Kaya nga namimihasa yung Grab na yan eh. negosyo, kain sa labas. Yan. Baka kundi kasama kaya sa kain sa labas yung delivery? Kasama yun. Kasama Sa tingin yun ko. eh, no? Kasama yan. Kasama yun. Yan ang mga negosyo ngayon. Education! Pero hindi kumikita mga private. Eh. Oh, hindi. So saan ginagastos ng household yun? Kung palaki ng palaki. Yung educational budget, Baka yung allowance ng mga bata. pwede. Pwede. Yan. Yung kanilang mga gamit. Yan. Pwede rin yun. Oo. Hindi sa matrikula ka mo. Hindi. Kaya yung kanilang paggamit ng cellphone. Ayan. Kasi ano yan eh, distance learning, yung mga ganong klase. So, kailangan gastusan din yun. Gagastusan nila yun. Hindi na gagastusin ng gobyerno yun eh. Okay. May get 1 percentage points ang mga in-increase nitong tatlong items na to. So pag tinutal mo yung 1 percentage points na yun, may get ang laking pera nun. Bilyonan, the hundreds of billion. So, Pero nakapagtataka, ito paring Conrad, kagabi, paring Joel, meron akong nakausap. Nakapagtataka, ito, malaking bagay dapat ito sa lahat ng mga eskwela natin, lalong-lalo na sa mga SUCs. At saka sa private sector din. Alam mo ba kung yung English for non-English students? Okay. Ang nagtatayo, hindi tayo. sino? Mga Koreano,
mga Japanese. Mali. Eh, di tayo Alam nga. mo, totoo Kaya yan. sila pupunta sila dito. Para mag-aral ng Pero- English. Pero, para mag-aral ng English. Pero ang teachers, ang mga tayo. Tayo. Pero yung nagtatayo, yung mga entrepreneurial. Sila may business. Actually, nabanggit mo yan, kasi I met a Japanese, he's a young guy, a Japanese entrepreneur. Yung kanyang chain ng mga eskwelahan, Yes. nasa mga mall. Yes. Itong malalaking mall. Oh. Tapos kinukuha nga ako Sino mga magtuturo ng estudyante? Taekwondo, ganyan. Mga ano, Sino? Hindi. Foreigners. Foreigners, mga Koreano rin. Tapos ang Koreano. teacher, Pilipino. Filipino. Kinukuha nga ako magturo daw ng Taekwondo. Hindi, may Pero ayaw mag-register sa national, sa NSA o sa POC. Sabi ko, hindi pwede yan. Hindi pwede. Papaproblema. Oo. Hindi. Ano kayo, kolorum? Oo, kolorum ang gusto niya, pero malaking bayan. Alam sana sila mo, alam ko uso ang pogo. Pero hindi tayo Ang dami mag-pwedeng nga. style Ano, pogo. na-connecta na niya sa lahat ng malalaking Oo. mall ni Hans pa rin. Nakuha niya lahat. Foreigner yan. Foreigner siya, Koreano. Ang bata pa nga, mid-30. Ano ibig sabihin nun? Di tayo marunong Kaya magnegosyo? English. Empleyado lang tayo? Medyo may element of Christian ano pa nga eh. So, Meron meron silang ganon. eh. Ang ano ko, nasan yung go negosyo? Right, Mentoring. Ha? That should be Filipino run, may di ba? entrepreneurial. No, go negosyo, pandyaryo lang yan. Ay, hindi ba? Hindi naman nangyayari sa totoong buhay yan eh. Hindi ba ko totoo? Ano to? Ay, hindi, wala. Kumbaga, parang pelikula lang. Malaking sigil malaking tuition Malaki. nila. Hindi siya biro. Mahal! Mahal, Oo, mahal. muna nasa mall siya. Tapos, ganda, yung ano. At Tsaka marami. ngayon kasi, meron mga Pilipino dati nagtuturo sa China Oo. ng English. Oh. Meron ako kakilala, umuwi na siya at sa via internet na yung kanilang kanya, klase. Yung kanyang klase. Kaya na, yan ang mas malaki Yan ang isang kita. business. Kaya nga nagtataka ako, walang nagpapasok sa ganyan. By the way, is that under the ambit of, ano ba, hindi You register. DTI and the Something rest like of the, DTI yan. Interesting, ah. And then, tax scheme ang ano niya. kasi nila, ang kanilang come on din, well, yung Koreano to Koreano, ganon, di ba? May Christian, etc. Ang kanilang come on din, maayos yung kanilang pagpasok dito. In other words, hindi sila na nababara kung saan-saan. Okay. And then they provide dormitory, mga ganon eh. Oo nga eh. Okay. Ito daw, tumataas daw po ang average income ng Filipino family. Natumaas na. Okay, malaki-laki ang tinaas, 15%. Two-income household. Okay, in 2 years, yung last year, ang naging income, to 353,000. Noong 2021, 307,000 lang yan. So 15% increase. Pre-pandemic po, nasa 313. Bumagsak yan nung pandemic. Okay. Understandable. Pre-pandemic, 313, bumagsak na ng 307. Nung pandemic, nung last year, umakyat na sa 353,000. Average yearly income po ng Filipino families. Yearly income yan. Yearly, average. Average. Oh. At saka yung income na yan, hindi lang isang tao kumikita dyan. Two-income family. 3, minsan 3. 4 pa nga eh. Okay? Pero ito yung mga family average. Ang problema, yung mga below the average. Yan po ang mga problema. Yan. Na kailangan maiangat. Okay? Yan yung mga ayuda. Yan ang kailangan Yan yung ayuda network. Ang problema din sa statistics na to, hindi naman sinasabi kung ilan yun nandoon sa level ng average. Okay? Kung yung nasa level ng average, kung 1% lang, tapos 90% below average na. Anong klaseng statistics yan? Wala ka makapupulot. Di ba? Pati yung ano. Pag naglagay ka ng average ng ganyan, dapat malaman kung gaano karami yung tao doon. Oo. Kaya may problema tayo sa ating statistics dito sa The Pilipinas. way we handle it. Pati yung ano. Pati Anong the way we handle? Ibig mo sabihin, ginagamit lamang yan para mapabango? Hindi naman. Hindi naman. Sabi ko lang, kaya tayo napupulaan minsan sa sa global conferences eh. Kasi nga, yung ating mga parang hindi tumutugma, kulang-kulang. Alam mo, sinasabi. Employment.
naman. 60% lang pala ang binibilang sa labor force. Paano yun, di ba? Kaya ang ating employment rate, full employment. Halos, ganun eh. Grabe. Paano yun? Kagaya niyan, yung sinasabi mo, parang Conrad. Yung tungkol sa average. Average, baka napakanipis nun. Hindi. Nandoon sa average at saka above average. Yung above average, baka 1%. Yung average, baka 20%. O di nasaan na yung 80? Nasa laglagan. Yun ang problema. Yan. Dapat yun ini-explain eh. Dapat yan merong... Pati yung income, yung sinasabi niyang income. Okay. Saan ang gagaling yun? Ano yan? Employment? 2 income family? 3, 4? Basta average. Marunong ka pa. Marunong ka pa sa PSA. PSA ito eh. PSA yan eh. Oo, tama. Mahirap pa na Huwag ka naman marunong pa dyan. Ngayon po, may bagong guideline ang BIR daw sa registration ng business. Ayan ang pag-asa ng Pilipino ngayon, makapagnegosyo. Negosyo, Yes. kahit na maliit lang. Oo. Habang nagtatrabaho ka, okay, kailangan po sa ngayon, kasi yung pagtatrabaho, empleo, hindi kakayanin. Oo. Makabuhay ng pamilya. Ang nagiging strategy ng mga Pilipino ngayon, maghahanap ng iba pagkakakitaan on the side. Negosyo. So ang BIR po may bagong policy, Pagdating sa ganon. mga policies and guidelines on persons engaged in business. Ibig sabihin, ikaw mag-isa, Okay. nagninegosyo ka, para maging legit ka, kasi karamihan po dyan underground. Underground economy. Ang uso ngayon ay yung online. Magtitinda-tinda ka. Si Joel, siguro gumagawa ito ng masarap na ube. Yung mga Yan, mga ganon. Okay? Pero siya mag-isa, hindi niya mabibenta lahat yan. So, hahanap siya ng kanyang mga ahente. Yung mga ahente ngayon niya, magbebenta po yan, yung ubi jam ni Joel sa bote, online. Considered underground. Kikita ng konti, marami kayo. Ngayon po, sabi ng BIR, kailangan magparehistro na rin kayo. Yan, magpaparehistro na po kayo, alalahanin niyo po yan. Na-publish yung Revenue Regulations number 015, series of 2024. Ang hirap tiktikan yan. Tiktikan yan. Pati yung mga self-employed. May mga sanctions na to, criminal liabilities. Yung pag hindi problema, ka- huwag natin gawin yan. Sa totoo lang, ako, I am not in favor of that. Pabayaan mo na. Let this flourish. Yung ganyan activity. Do not capture it from that point of view. Capture the big ones. Ito, ang lilit eh. Mga, baka lang, 10 pesos, 10. Congressman, broadening the tax Hindi base. mo Ang broadening the tax base ninyo sa taas, hindi dyan. Wag, yung mga exemptions, kung ano-ano mga palusot, ayan. Hindi ito, baka ang kinikita lang nung Hindi, nagtitinda nung... pare ito, taga-BIR mismo, sinabi sa akin. Paano niya huli? Meron daw silang, campaign para mag-raise ng maraming tax. Yes, so, ang we tinatamaan ngayon, yung mga maliliit, yung mga kayang-kaya nila. At saka may bago racket. Yes. Magfa-file ng case ng BIR. Yes. Without much ado. Without anyone. Without Nag-file ng anything. case. Without anything. Ikaw ngayon, criminal case, takot na takot ka. Kakabang ka na dyan. Pupunta ka sa BIR, ayun, hihingan ka na ng ayusan. Hindi mo pa naayos yung tax, para matanggal lang yung kaso sa'yo, bayad ka na agad sa BIR. May bago racket. revenue generation talaga. Sa sarili. Pero may category yan, may Hindi nga. Kailangan nga Gano'n natin kalalim makausap ang- si siguro, yung commissioner. Oo. One of these days po, huwag hayaan nyo, Para ating i-interviewin si Commissioner Lumagi. Lumagi. Marami Ang yung- balita kasi dyan, straight. Okay, yan ang balita dyan eh. Kailangan malaman natin sa kanya mismo. Kasi marami yung kilalang Pilipino, mga kaibigan ko, meron silang on the side, negosyo, Kaya nga. services, or kung anong produkto, ube, o nagtuturo, or something, ganyan. Halimbawa ako, nag-empleyado ako sa isang, halimbawa, service company. Okay. Mekaniko ako, halimbawa. Oo, Okay. yan. O,
Monday to Friday, nandun ako. Saturday, Sunday, May sarili ako. may sarili ako. Paano Hindi na, underground na yun. hahabulin mo pa Kaya yan? kahabulin mo. Underground na yan. Okay. Ipaparegister mo yun. Pero pare, ang tindi nung ano daw. Penalty. Ano? Kapag daw hindi nagrehistro, under these regulations, may authority ang BIR na isara ka. Isasara mo ako, ako yung mismo may sarili akong mga gamit. Mag-aayos ako ng yung electric lighting diyan sa kapitbahay. Profession yung mga ginagamit mo. May sarili akong gamit. May sasabihin mo, Sasara pare, ka. ito. Eh, wala ka naman shop. Wala naman akong shop. Dala-dala ko lang. Ayan. So useless to. Ano? Ang mga matatamaan dito ay may mga shop. Ang matatamaan dyan, Halimbawa, vulcanizing, kailangan mag-register. registered na yung mga yan. Sa Sa totoo BIR. lang. Unless, bro, nagpagawa ako sa'yo, isa kang mekanikong ganyan, may resibo. Ngayon, ako yung claim, Wala na ipapile ko yan. Wala na kayong resibo. Hindi, Wala ang pang naiintindihan ang target dito para yung e-market, yung e-business. E-market. Yan ang target Okay, dito. Okay? get that. Yung mga matagal na po existing. Kumbaga, Huwag nyo nang pakialaman hindi na yun. yan. Yung e-market ngayon ang kanilang target dito. Pero ano pa po yan? Mahaba-haba pa yan. Hindi pa natin alam pa paano Roll out yan. ng rules and regulations ng business na yan. Yung Kumbaga, naglabas lang ang BIR ng reglamento para meron silang on record na meron silang reglamento. How to implement it? Sinasabi nga ni Jonathan, medyo hindi lang yan. Naglabas kayo ng reglamento para pagdating ng panahon, meron kayong yayariin. Para meron kayo yayari. Pagkakakita. Oy! Okay. Bakit yarian ng yarian? Ikaw naman. 8:30 ng umaga, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Lacsamana, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning. Morning. Ayokong batiin ng happy birthday yung aming presidente ng Rotary Club of Makati, Dasmariñas, si Attorney Joan Cañete. Ayun. Pansit! May pansit ba? Ikaw na Kanina pagpasok ko ng... meron kang naamoy? Meron kang naamoy na parang pansit? naulinigan ko, may pansit daw atang... Ngayon. Naulinigan ko lang. Aba. Kaulunigan mo. Naulinigan ko. Marami po nagko-comment dito, pagdating daw sa mga maliliit, napakasigla Oo nga eh. ng paghahabol ng BIR. Ano na nangyari doon sa mga smugglers daw? Yung mga big time. Yung smuggling po natin. talaga, Bureau of Customs, ang mas malaking papel doon. Ang BIR, yung mga big time tax evaders. Yung mga smugglers, register din siguro yan kasi may mga ano sila eh. May mga legit business May yan. mga consignees, mga ganong klase. Titignan dapat. Palusutan na lang doon. Yung paihi na sinasabi ni Boying Remulla, hundreds of billions. Registered yun, yung mga barko na yun. Yung mga barko na yun, registered. So, tignan natin yung mga may-ari nung mga... At saka, paano po nila, kayo naman, paano nila asikasuhin yun? Takot sila doon sa sindikato daw sa Batangas. Yun ang sabi ni Boying. Dahil papapatay ka daw noon, sabi ni Boying. Okay. Sabi ni Boying yun. Yun ang dapat ninyo. Ang naniniwala sa sabi-sabi. Yun ang dapat tignan ninyo. Kung ano yan, pati yung mga... Para sa akin, hindi magsasalita yung si Secretary Remulla kung wala siyang walang basihan. Walang basihan. Meron yun. Malakas ang basihan. Okay. Pati yung mga yung mga land developers. Ano yan? Yung mga... Ano yan? Land developers. Yung mga nagpapatong-patong ng mga titulo. Ayan. Okay. Land grabbing ang tawag doon. Bing. Developers para medyo Mas disente. mas disente. Naka-Amerikana yung mga yun eh. Land Ayun, madaling masilip dapat yun dahil fina-file ang Dapat mga dokumento May niya. kaibigan ako, magaling na negosyo. Yung lola niya raw, dati, may lupa dyan sa Tipolo.
Ba mamaya-maya, wala na sa kanila yung lupa. Yun, mga ganon. Naging golf course na. Patay. Maraming ganon. Maraming ganon. Ano yung sinasabi mo tungkol sa... Hindi. Ang laman ng balita over the weekend, itong hearings ng Quadcom sa House of Representatives. Ano ba yung Quadcom na yan? Yan committee na... Apat na committees na yan. Kasi dati may individual hearings yung mga yan. Okay. ano yung mga opisinang kasi... Ang kasama dyan, peace and order, dangerous drugs, public accounts, at saka human rights. Human rights. Pinagsama-sama na sila para yung mga resource persons mapapakinggan na nila kasi otherwise isa-isa mag-attend yung off mga the bat, itong apat na committee to, sinasabi nila ang kanilang commitment ay linisin, clean up dirty work rather than shifting loyalties or political convenience. Walang politika daw dyan. Yan ang apat kasi ang mga... Tell it to the Marines ba yung mga ganyan statement? Ang target lahat ay isa lang. Hindi, apat kasi ang pinag-uusapan dyan. Yung tungkol sa drugs, tungkol sa Pogo, tungkol sa EJK. Pagkatapos tungkol sa yung mga commitments, public accounts yung mga nagastos, etc. Magkano ba? Pag pinagsama-sama mo yan, mahaba-habang headline yan, news cycle yan. Marami-raming story. Kasi apat na topics ang pinag-uusapan dyan. Meron pong balita nung Friday, nagsimula na yung hearing. Well, ang talaga simula ng hearing, nagpunta sila doon sa Pampanga. At doon sila para sa Pogo. As a quad. Ngayon po, nung Friday, nagkaroon sila ng hearing naman at yung former Customs spy ba tawag sa ganun? Customs Intelligence Officer. Intelligence Officer. Intel ng Customs. Si Jimmy Guban. Ang kanilang star witness. Ayan. So, ito pong si Jimmy Guban. Magaling magkaraoke. Nag-retract nung kanyang earlier statement. Ano ba yung tungkol saan yun? Naalala niyo po yung nagkahulihan ng malaking issue to. Nakatago. Ano nga ba ulit to? Sorry. May forklift. Forklift. Malaki po yan. Ito po yung kumbaga, parang sasakyan na pang buhat-buhat na mga crates, mga malalaki. Kasi malaki yung malaki yung item. Malaki yung kahon noon. Ang laman pala noon, hindi forklift. Hindi kahon, ha? Ano yun? Parang... Crate. Cylindrical item. Yung po, ang laman pala noon, droga. Napakalaking issue niyan. Noon. Di ba? Kasi yan, bigla na lang nawala rin yung droga. Di ba? Yan ang nangyari dyan Nahuli na at na-ship pa at nawala. Ang tokwa. Ano ba nangyari dyan? Di ba? Laking usapin niya noon. Ang testimonya po nitong si Guban noon ay meron siya itinurong police officer. Sa Senate hearing yan. Senate hearing. Yung pala nahatulan yung police officer na yun? Siya mismo. Si Guban. Si Guban din. Na-cite for contempt pa yan at kinulong sa Senado, di ba? Hindi, si Guban mismo is under now. Tapos after that, nasa kulungan siya. So, nag-recant po siya nung earlier testimony niya. At ngayon, ang tinuturo niya na ay yung asawa ni Sara, Vice President Sara Duterte, Mans Carpio, abogado po yan, yung kapatid ni Vice President, si Representative Paulo Duterte, Congressman Paulo Duterte, at yung dating Presidential Economic Advisor ng Presidente, si Michael Yang. At ang sinabi niya, sinabi raw sa kanya, I was told na yung shipment na yon ay doon sa 3. Yan na po yung ngayong bagong statement niya. Yan. Ano ibig mo sabihin doon? Ano yun? Nag-recant ka and everything. At bago na ngayon ang complete yan. Diba? At pinatulan ng Quadcom. Well, they are after the truth. To clean. Hindi. Sila Barbers po mismo,
member ng committee, ang sinasabi nila, hindi pa raw gospel truth. Hindi. Yan sinasabi ni Guban. Because you must have corroborative statements from other witnesses. Kasi siya kanya, medyo siyempre tainted na kagad yung kanyang testimony. Because Retraction to a recantation is the least believable, credible. Para rin yan At yung saka nangyari. sabi niya, hearsay eh. Sinabi daw sa kanya na so siya mismo, sinabi sa akin na kay ano yan, na kay Dusatat. Hindi, sinasabi niya, ganito, I have documents that will show na ito nangyari. As a matter of fact, he was mentioning certain names of district collectors. Customs. Sa customs mismo. Na kumita. Hindi naman. Ang sinasabi Meron niya, siyang mga pinatawag sa kwarto at ito ang mga kausap niya. hindi lang yon. Ang sinasabi niya, meron siyang records. Kasi siya nag-report. In other words, meron siyang reports na hindi napasama doon sa diskusyon doon sa Senate. Kaya yung sinabi niya, I will bring this in the next hearing. Okay. Yun ang sinasabi niya. And that is the reason why may mga iba na gusto niyang mapatawag din. Sabi nino. Sabi ni Guban. Na mapatawag din. Customs. Who are still in the service. Ay, nako. So, maganda yan. Yan ang sinasabi niya ngayon. Ngayon, ang report, at saka hindi lang yon. Yung consignees. Importante yun eh. Yung consignees. Nasaan itong mga consignees na ito? Kasi never na napatawag sa Senate. Itong mga ito. Yung isang consignee supposed to be, ang address niya ay sa Mindoro, Oriental Mindoro sa Calapan. So, hindi pa tapos to. Nag-uumpisa pa lang ito. But at the same time, ang sinasabi nga ni Congressman Barbers, kailangan may corroborative kasi siya mismo, dapat mismo. hindi naman po pwedeng gospel truth yan. Totoo. Tama. Totoo naman yan. Ano ba? And sabi nito, hindi naman ganon. Yung sinabi ni Pag daw yung sinabi ni Barbers, ibig sabihin ba niya kwentong barbero to? Hindi po. Hindi po. Si Barbers ay congressman. Oo. So, hindi kwentong barbero to. Hindi sa Barbers. Si Barbers ay Ace Barbers ng Surigao. At saka yan, maraming impormasyon yan. Kasi Hindi kwentong barbero to. matagal na siyang chairman ng Dangerous Drugs. As a matter of fact, dyan sa issue na yan, nagkaroon na ng sagutan si Congressman Akop kasi may EJK din eh. At saka, may EJK din. May EJK din. At saka si Senator Bato. Ang sinasabi ni, kasi pinatawag nila si sana parang to give light. Okay. To shed light on this on the EJK. Kaya sabi ni Congressman Akop, magsalita ka rin. You have to come out with something. Okay. Para we will know. Kasi naging chief of police ka eh. Yan. Ano to? Biglang-bigla na lamang lumabas siya mag-witness? Hindi, nung pa. Tinatawag na siya nung pa eh. Kaya lang sinasabi ni Senator Bato, may parliamentary courtesy, etc. and everything. Pero, Ang balita kasi, nagpadala muna ng filler to. Itong si Guban. Oo, may ganun na lumalabas. Nasa social media, nakikita ko pa. Nagpadala daw ng filler, handa na raw siyang mag-recant. magsabi ng totoo. Yan. Ganda ng timing niya, no? So we are talking about Handa na siya magsabi ng totoo. Kaya medyo may kaguluhan ng konti kasi we are talking about 4 items eh. Para ganun-ganun. Hindi, ito sa drugs muna ito. So ito sa drugs. Ito yung shipment ng drugs. Ito rin ba yung nahuli doon sa Pampanga? Iba pa yan. Iba pa yun. Iba pa yan. Yun ang nililink mismo kay Michael Yang. Pati pala itong sa Lifters. na to. Yung lifters. Charin. By the way, 11 si billion Michael din Yang is wala rito sa bansa. Wala. Presidential advisor yan dati. Ngayon, kaya nagkakaroon ng drugs at saka EJK. Kasi yun yung yun yung issue eh. Itong mga drugs na ito, naglipa na, nagkaroon ng drug war. Yan ang nagiging issue. Kaya si Senator Bato was invited long time ago. Yeah. Ngayon, ang sinasabi lang ni Congressman Akop, sana naman, maski na hindi ka man mag-testify, magbigay ka ng information. Gusto ko lang banggit, yung sinabi mo, Conrad, I mean,
when you say hearsay at double hearsay, ano ba yung mga sinabi ni Guban, wala siyang personal Sinabi daw sa kanya, pag-uusap dito kay Congressman Duterte at kay Attorney Mans Carpio. sinabi raw sa kanya na doon sa tatlo yan. Kaya gumawa siya ng kwento para malabas doon sa tatlo yung issue. Yan ang sinasabi niya. Kaya corroborative evidence ang kailangan mo nga. Kasi pag meron ka istorya ganyan, tapos pwedeng i-deny, pwedeng ang hirap pa, di ba? Hindi, kaya nga sinasabi ngayon dyan is, yung mga binanggit niya na mga tao, dapat imbitahin. yung mga nasa customs. Yung mga Hindi lang nandiyan yun, pati pa. si Media Task Force Security. In other words, Paul Gutierrez. ito po yung Pati si picture na sinasabi ni Paren Jonat, the picture that this Guban was creating, meron pong napakalaking conspiracy to cover up To cover up. na yung tatlo ang involved. Okay? Dapat, kung conspiracy yan, maraming nakakaalam. Yes. Yun ang sinasabi ngayon, dapat, sinasabi ni Paren Jonat, nga dapat lumabas din yung mga ibang yun. Kasi, Okay. kasi halimbawa, Para magkaroon ng traction. Attraction. Kasi halimbawa, hindi ako pwedeng maniwala si Paul, siya magsasabi dun sa kanya na, oy, dahan-dahan ka kasi ganito ganyan. Yung parang kinakot. Kilala mo ba sino tinatabla mo? Gaganunin. Ay, hindi ako pwedeng maniwala doon. At kaya ngayon lang daw siya nagsalita noon, hindi siya nagsasalita dahil natatakot siya sa kanyang buhay. Tsaka sa pamilya niya. Parang gano'n. So, pero he suffered the consequence. Yeah, nakakulong siya. He took the cudgels. Oh. Ngayon, ang isa pang dapat na tingnan nga dyan, yung consignees. Nasaan yung mga consignees na supposed to be? Yun yung nagpalabas Biglang nawala na lang yun. Kaya nga. Nahuli na po yan sa customs, yung mga lifter na yan. Pagkatapos nawala sa customs, yung mga ganon. nakita sa Cavite ba, Laguna. At wala nang laman. Wala nang laman. Nasa na yung droga. Yan ang kaso yan niyan. ang pinag-uusapan ngayon. At napakalaking halaga, 11 billion ang estimate. Sabi nga nila noon pa, nag-hearing to kasi, naalala ko, diniscuss natin to sa Karambola. Hindi mangyayari yan kung walang powerful behind it. Yes, yan ang pinag-uusapan noon. Yun po ang sinasabi noon. Sino yan? Bakit? Sino ang naalala ko, ang main point ko noon PIDEA, police. Identify nyo sino sindikato yan. Kilala nyo yung mga sindikato. Oo, hindi so, pwede sino hindi yung alam. may pa-shipment ng sindikato na yan? Wala sinasabi. Wala. Kasi may mga alam po ng PIDEA, ng police, itong mga sindikato to, ang pinuno niyan, si ganito, ito ang pinuno niya, si ganyan. Sino sa mga known syndicates na yan, ang may pa-shipment niyang ganyang kalaking droga? Ganyan din po yung tanong natin doon sa Alitagtag. Kumbaga, hindi mangyayari. sinuloan cartel. Yan. Kali cartel. Alam yan sa US. Kung sino may Triad, whatever it is. Dito sa atin, bigla hindi ma-identify kung sino yung grupong yon. Kaya po ang lumalabas noon, may mga matataas na tao behind that. Otherwise, hindi yan. Ngayon, paano patutunayan yon? Yan ngayon. Yan ngayon ang tinitigdan kasi hanggang ngayon hindi pa tapos ang pinag-uusapan tungkol dyan sa sitwasyon na yan. Ngayon, ang bakit naman all of a sudden bumalik tayo doon? kasi Sinasabi nila. Kasi walang ending. It took a quad-com. Oo. It took a huge... Ang isa pang doon, kasi pati si Nick Peldon, yung pinalitan siya dahil dito sa nangyari to. Ang pumalit naman yung dating PIDEA chief na si General La Peña. Okay. Ngayon, silang dalawa ngayon ang inaano din. Kaya pwede silang tawagin. Shed light. Shed light. Si Bato raw, gusto niya rin ma-cross-examine. Si Senator Ronaldo De La Rosa, gusto niya raw ma-cross-examine. Si Guban. Si Guban. Kasi sabi niya po, may conspiracy daw na ipitin si ex-President Duterte. Yan.
Why? Kasi yung lahat ng tinuturo related sa kanya. Si Michael Yang, di ba? Advisor niya, anak niya si Pulong. Paulo Duterte. Tapos manugang niya ito si Mans Carpio. Although gusto ko yung sagot ni Sara. Sabi niya, Bahala sila magsagot sa sarili. Mga kasagot sa kapatid niya, siya. Sa kanyang asawa, sila. Ayan, Tama naman yun. Hindi, pero inupa ka siya, bakit daw tahimik siya? Siyempre, hindi ko naman alam yan eh. Anong pakialam niyo doon? Meron, pare. Kapatid niya yan eh, asawa niya yan eh. Diba? One could say that. Yun ang ipupunto ng mga taga-social media. Asawa mo yan, kapatid mo yan. Bakit ka tahimik? So, ang sagot niya, bahala sila sumagot sa sarili nila. They can take care of themselves. May punto rin naman. Si Bato daw po, gusto niya rin sumali doon sa hearing. Paano yun? Hindi naman, ayaw niya naman umattend. Oo nga. Yung tanong ko Oo, umattend kayo. Kaya nalilito ako sa mga statement ni Senator Ayaw mo umattend ng hearing. Pero gusto mong... Ngayon, gusto mo ma-cross-examine si... Para bang... magpapatawag daw siya ng sarili niya hearing sa Senado. Ayun. Nako. Bakit ka pa... What are you, a senator? Wala na tayong magagawa yun, dito. diba? Puro... Hearings na tayo. It is all... Sabi ng mga congressman, hindi raw politics tong nangyayarin to. Yeah. Di raw. Wala raw kinalaman sa politiko to. Sabi kasi ni Sara, politics lang naman yan eh. Wala raw kinalaman sa politics to, sabi ng mga congressman. Sinabi pa ni VP, huwag kalimutan, ang mga tunay na issue ng bayan ay taas ng bilihin, ng pagkain, ayan, at kahirapan, sabi niya. Yan ang... the House is tackling those... Pagtuunan daw ng pansin. Ayan. Naglabas po ng statement yung Quad Committee. Hindi ko lang alam kung sino yung tagagawa ng statement nila. Nag-statement po sila tungkol dun sa hindi uma-attend na pinatatawag ng House. Mag-issue ng show cause. Ano ibig sabihin na? Show cause. Hindi ko naintindihan show cause eh. Yan no. Depensa mo sarili mo ba, hindi kang ma-attend. Ayan. Sabihin mo kung bakit. Papaliwanag ka. Paliwanag ka. Sino ba gusto kaya nila ipatawag? Kasi meron din silang ipapatawag, kaya pupunta rin sila sa Davao. Yung isa sa mga gusto nilang makausap doon, yung dating konsyal, ewan ko kung councilor pa sa ngayon, si Small Villera. Si Small, Parang gusto ata ipatawag si Harry Dacoler. Kasi nabanggit din siya, yung si Small, noon. Si Harry Dacoler. Isa rin yan. Papatawag nila ulit. Napatawag na nila actually. Nag-issue na statement, Chocos. Hindi pa subpoena yun. Hindi pa. Paliwanag lang. Kung ayaw magpaliwanag? Yun, pwede na siyang isubpina. Ayan. So, hindi pa tapos to, pare. Marami pa istorya to. Umpisa pa lang ito eh. Marami-raming istorya Pero to. we have to mention here, si Congressman Paulo Duterte, nag-offensive din yan. Nag-file siya ng bill requiring random drug tests on elected and appointed government officials, including the President, including the President, hindi every naman 6 months. papasa yun eh. Hindi ba? Well, it's all noise. Okay, sige. Ako naniniwala, itong Quadcom na to, it's all noise. Sobra ka naman. Wala naman makauuwian niya. Magkakaroon ba ng resolution ng case? Pauhubarin nila si Paulo Duterte para pakita yung tattoo niya sa likod. Di nanalo si Trillian. Noon pa yun. Di ba kasama? The mere fact, ang karambola po, pinag-uusapan namin. Ngayon ito, successful na yung Quadcom. Nag-i-issue. Diba? Yan po ang sa akin personal na pananaw dyan. Yan eh. By itself. By itself. Naging issue na siya. Yan eh. Di successful na siya. Pinag-uusapan na nga ng buong buhayan eh. Okay? Laman na nga ng dyaryo. Natabunan na yung away ng mga yulo eh. Di ba? Dahil sa Quadcom. Dapat lang naman natagmat. Wala na dapat. Wala na dapat yun. Wala. Marites. Nawala na nga ang nawala dyan yung sa golf na nga eh.
Pero yun, Meron pa rin dapat yun, yun, buhayin Dapat yun, pare. yun, buhay na buhay yung yun, golf. Kasi narinig Kasi ko yung insistent sila si Bones na Floro, they ng turned JP, na tumulong talaga sila. Si Bon Floro. Ako pa nga meron bumili ng akong mga information pagkain. Nag-grocery ako para sa kanila, kay Bianca at kay Dottie, sabi niya. So, hindi mo pa rin na-deliver yung uniforme. The fact remains, hindi nyo pa rin naka-deliver. Hindi mo kailangan mag-grocery kasi... Pare, ang sinasabi niya, parang sinisisi niya yung Adidas. Ay, nako. Yung Layo. sponsor. May sinulat po si Musong Castillo, isang batikang sports writer. Ang sinulat niya, kinuha niya yung side ni Bons Floro. Dahil po ang kwento daw, kaya naglabas tong nanay ni Dottie, nilabas niya. Kasi doon daw sa sasakyan nila, may nagsabi, naku, kasi nga walang uniforme yung mga bata, walang gamit, lahat. Mukhang pinabayaan, ganun. Baka mabanatan tayo rito, sabi. Sumagot daw yung Bons Floro, bring it on. Bring it on. Parang, Ganun yan. but Kaya, although now he denies it, na sinabi niya. Sinabi niya, nagpaliwanag siya kay Musong Castillo, ang sabi niya, I don't remember saying it. you don't remember a lot of things. Yan ang problema doon. You don't even remember that you... Ano yung matanda na, malilimutan? Bata Hindi po na. You don't even remember na hindi mo binigyan ng uniforme yung mga tao. Ang ano daw po, binigay niya lahat ng specs doon sa sponsor, which was Adidas, at hindi dumating. Ang dumating lang, mga jogging suits. Tracksuit. So nag-comment ako doon sa article Wala yan. ni Musong. Ang sabi ko, ba't hindi niyo tinanong yung Adidas? Ano explanation nila? Kung ako NGAP, di ba? Hindi. I will raise hell. Bakit niyo pinabayaan yung mga tao namin? No, Bakit hindi? in the first place, why should you be acting like that? In the first place, you should take care of them. Not walang sponsor. With or without. With or without sponsor. Ay, nako. Wala yan. Hindi nga, sinasisi niya ngayon yung sponsor. Ay, wala. That's... Sa loob-loob ko, kung talaga kasalanan na sponsor yan, magwawala. Dapat magwala ka. In the first place, yung sponsorship na yan, hindi alam ng mga athletes yun. Arrangement lang yun. with Arrangement NGAP. mo yun. Wala yan. You should take care of them. May pera kayo eh. Kasi nga, imbes na Hindi pa magpa-sorry tapos na yan. lang, nagkamali po kami. Nangyari na pala sa Tokyo yan. Kaya nga. Yan, oo. Ulit lang. Sa men's. Oo, sa men's. Sa men's, nangyari na yan. Nangyari na po yan, no? Imbes na mag-sorry ka, ganyan ang asal mo, di wala. Ang ugali, parang asal eh. 9 o'clock ng umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIZ.